Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Masang Pilipino. Pahayag ito ng Pangulong Marcos Jr. Sino ba ang nabudol at sino ang nambudol? Ito, parang nabudol ako. Pangulong Marcos, inaming inakalang kaibigan niya si BP Sara. Nagbigay ng tila personal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa lumalamig na relasyon nila ni BP Sara Duterte matapos aminin ng Vice Presidente na hindi nito itinuturing na kaibigan ang Pangulo. Ayon kay Marcos, matagal niyang inakala na maayos at totoo ang kanilang samahan. Kaya't ikinagulat niya ang naging pahayag ni Duterte. Ito ang pahayag ni Pangulo. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I always thought that we were friends, but maybe I was deceived. Nabudol ako. Nauna nang naging laman ng usapin ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kasunod ng serye ng bangayan at magkakaibang posisyon sa ilang isyong pampolitika. Okay. So ito, tingnan natin ang nag-react Nabudol daw ang Pangulo. Binudol siya ni BP Sara. Ito, 54,000 ang nag-react. 51,000 ang tumatawa, 994 ang galit sa Pangulo. Tinatawanan siya, 51,000. 2,100 lang ang nag-like o naniwala sa kanya. So percentage-wise, nasa 95% hindi naniniwala, tinatawanan, galit sila sa Pangulo. Ay nako, ano ba yan? Basa tayo sa mga comments. Wendelin Gomez, walang utang na loob. Si Duterte lang ang nakapagpalibing sa papa mo. Nagsalita. Masama, hindi ko na lang banggitin. Yung nagsalita siya ng masama. May B, sabi niya, you are the deceiver, sabi niya sa Pangulo. MJ, ha 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 ha, hindi mo siya mabayaran. Chinilin Batchoko, ikaw pa talaga malakas ng loob magsabi niyan. Arfas Emily, ikaw pa talaga nabudol, ha ha ha. John Bryant, haha, ikaw ang traidor. Jane Arquisola, ito yung siraulo. Lahat nitong comments nito, negative sa Pangulo. Ha? Excellent, Istuesta, istoryahe, the worst president of all time. Maranya Robilin, taong bayan ang nabudol mo. Ako, Perting Budula. Akala ko like father, like son. Itong Marcos Jr. na ito. At wala. Alala ko nung 2022 presidential election, yung Kali survey, ang dami kong hirap niyan. Napapahiya ako na nagkakali survey. Gusto ko lang kasing malaman ang pulso ng taong bayan at maiparating. Kasi alanganin noon ng BBM na manalo ba hindi dahil malakas si Leni. Kaya on my own, voluntary, nagkali survey ako para iparating ang mensahe na malakas si BBM. Gusto. Lalo na dito sa amin sa Mindanao, gusto ng taong bayan si BBM. To a point na napapahiya ako na sinabihan ako, habang nagkakalisorbe ako, doon ako sa may kalsada, may mga nagtatrabaho sa kalsada. Sinigawan ako ng isang foreman. Sabi niya, hoy! Huwag mong disturbohin ang mga trabante ko. Kung wala kang ginagawa, huwag mo kaming idamay. Layas ka dyan! Yun ang pinaka-worst experience ko sa pagkakalisorbe nun para lang suportahan ko ang BBM dahil akala ko
he will make a good president. Ngayon, wala na. Talagang the worst president. Para sa akin lang I don't know sa inyo. Yung iba sinasabi the best president daw siya. O di sige, kung best president, kanya-kanya tayong pananaw. Kaya isa ako sa nabudol. Kaya itong si Senator Amy, nabigla ako nung nagsalita siya na, kailan ba yun? Yung rally ng Iglesia ni Cristo. Na inamin niya na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng pulburon. Nako, ang una kong reaksyon is, alam mo pala, bakit mo pinayagan, bakit mo pa inireto na magpartner si Mayor Sara at yung kapatid mo, alam mong gumagamit. Galit ako kay Senator Amy nung una. But later on, nung na-realize ko na humingi kasi ng patawad si Senator Amy sa taong bayan, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi susuportahan ng mga Duterte ang kapatid niya. Kaya nanalo ang kapatid niya dahil sa suporta ng mga Duterte. Yan ang alam kong katotohanan. Ngayon, budol-budol. Mayroong birthday ni BP Sara, I think 2023 na birthday. Sabi ba niya na, kasi nung nagsimula ng alitan ni BP Sara at saka ni Tambaluslos, sabi ni Presidente, kalimutan mo yan. Basta ako, I am your BFF. Dineclare niya ang sarili niya. I am appointing myself as your best friend forever. Asa na yung best friend forever? Grabe. Sige lang. Whatever you sow, you reap. Tignan natin. Kunting tiis na lang mga kapwa ko DDS. 2028. Hindi nila mapipigilan magpresidente si BP Sara. At sana magdilang anghel si Congressman Edgar Erese. Sana magdilang anghel si Mr. Rigoberto Tiglao. Sinasabi nila, pag nagpresidente si BP Sara, mabubulok sa kulungan si Marcos Jr. at ang kanyang mga alyado. Or kaya, mapipilitan siyang mag-exile muli. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ni iyang mga atop, mga kawayan ng intawon. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. Karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tatanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo.
Oh, so imong bana magmuso lang yapon. Oh, So pila may adlawan karon? tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.